Next is Kusanagi Monoto. Simulan ang magic power assessment. Sinira ko ito sa huling pagtataya. Kaya dapat akong mag-ingat this time. At inilapat niya ang kanyang kamay na may aura para masukat ito. Tapos linagyan niya ng aura ang crystal machine ng kaunting lakas lang ito. Kunwari nahirapan siya sa paglabas ng aura niya. Lumapit ang teacher sa pag-alala para tanungin kung ayos lang ba ito, at tumingin ito sa machine na may pagtataka. Parang nakuha namin ang resulta. Ano? Ito ay, ang katangian ni Kusanagi Monoto ay wala. At ang halaga niya ng magic ay 100, sabi niya. Di ba yan ang pinakamababa sa batch natin? Bilog. Ang walang katangian ay may bihira, di ba? Ibig sabihin naman na ginagamit niya less. Parang walang katotohanan. Ang usapan niya na talam ang mga delinquent lahat ng kanyang sarili. Tuldok. Tara na, tapos na kami sa ating negosyo dito. Heck, nagpapagod na siya sa resentment lang. Magtatapos ka sa ganyan kung ganyan kababa ang magic power mo. Huwag mo na masyadong pag-isipan, Kusanagi. Ang dami ng magic power 1 ay hindi ibig sabihin ang lahat bagay. May mali, Kusanagi tiyak na may kakayahan ang kunatalan ang mga kawal ng demonyo. Magamit niya ang dual attribute ng apoy at wala. Smanga. Wala akong naririnig na kahit tulad ng pag-ayos ng sarili mong halaga ng magic power. Ano lang ginawa mo sa lupa? Napa-few na lang siya. Isang perpektong resulta. Kailangan ko lang gumawa ng tampok, magic manipulation. Pero nakakabigay talaga sa akin. Luckily, parang nahawak na ko. Kaya nasa assessment room ka rin, Mizuhas. Ako, medyo curious lang ako. Nang may nagsabing, tumigil ka dyan. Iyon pala ay ang bagong transfer student na 2. Sino ka tanong ng batang bida? Ako ang pinakamatanda na anak ng Mizuha family. Mizuha Ruka pagpakilala nito sa sarili. At kanyang kasama sa pagpakilala. This guy is Katsuragi Ryuji. Nasa 3rd year na tayo. Mizuha, Nin. At, may kailangan ka ba? Wala na akong negosyo sa iyo, sambit nito habang lumalakad. Ang kanyang kasama na babae papalapit sa isang babae. Parang hindi ka naman kasama sa mga delinquents. At narinig ko na niligtas ka. Ng isang lalaki na 100 lang ang magic power na halaga. Totoo ba yan? Iyan ay, totoo yan. Tumaitas sa academy. Yuko sambit nito ng pasigaw. Bakit dapat? Tanong ng babae. Nanalo ka na ba sa akin? Kahit minsan paalala niya sa pagyayabang. Arcade man nito Mikes, laro, o Magicraft. Hindi ka nabibigo na talo sa akin sa lahat ng bagay. Hindi ka angkop na maging mage. Higit pa sa sapat na ang pagiging isa ko. Pero, ito, ay sigaw nito sa babae. Ang kailangan mong gawin ay makinig sa sinasabi ko. Tumaitas sa academy, at mag-enroll sa normal school, na kanyang panginginig sa narinig mula sa babae na yon. Narinig mo ako, pananakot nito sa isang babae habang nanginag ang katawan nito sa takot. Napakuyom ng kamaulang ang nagawa mula sa narinig niya, at sumang-ayon na lang ito. Mayabang kasambit ng batang bida sa babae. Ano ang sinabi mo? Sagot ng babae sa batang bida. Patuloy ka ng walang tigil. Walang abang makinig ang nais sabihin ng ibang partido. Kung hindi ayaw, ano ang tawag ko dito? Ito ay isang pag-uusap ng mga miyembro ng pamilya. Ang mga outsiders ay dapat umalis dito. Tawag mo na isang pag-uusap. Parang nag-utos ka sa ating kapatid mo sa akin. Ano ang sinabi mo? Bastos ka, para pilit ang isang tao sa kanilang sariling pamumuhay. Kahit member ng pamilya ay bawal gawin. Same goes for pilit isa na sumuko sa kanilang mga pangarap. Ang aking batayang kapatid ay wala kung ano ang kailangan maging mage. Hindi siya nanalo sa akin, hindi naman. Parang yung sinabi ni Nei-sama. Wala akong talent. Sinabi ko lang sa sarili ko na ako ay genius na may aptitude akong maging isa. Kung hindi kahit isang minsan ako nanalo kay Nei-sama, pwedeng manalo siya laban sayo. Kunwari nagulat siya. Manalo sa akin, sabi mo, tanong ulit ng babae. Imposible pa sa ngayon, syempre. Mabuti, sa 2 linggo. Paano ang pagkakaroon ng 2-on-2 magic duel?
Sambit nito sa paghamon ng duel. 2-on-2, ha? Pagkatapos ibibigay ang lahat ng katangahan na ito kanina. Plano mo tumakas ngayon. Walang sense. Sasalo din ako, Pete. 50. Ano tungkol sa'yo? Nagulat na naman ang babae sa narinig niya kaya nag-aalangan pa ito at sinabi niya ang mag-participate din ako. Nakadesisyon na. Kung manalo kami, bawal ka na magsabi ng bagay sa bagay. Kung manalo tayo, dapat tumaita si Yuko sa academy. Hindi ako magpipigil. Oh, dapat kayo maghanda red to face reality. Unan na may, nais kong humingi ng tulong mo. Gusto kong turuan mo ako ng higit sa magic. At eto ako nagtataka, bakit bigla akong tumawag sa rooftop? Ako'y lowly mage na ang halaga ng magic power ay 100. Sigurado ka ba na gusto mong turuan ng katulad ko? Alam kong itinatago mo ang totoong kapangyarihan mo. Tiyak na mas malakas ka sa akin. Nagulat siya, may alam ka ng paraan para maging mas malakas. Kaya mo sinabi na pwedeng manalo ako kay Neisama, di ba? Yung mga uri ng tao yan yung type na desperadong gusto makontrol ang lahat. Kaya ko ito nag-set up para ma-provoke siya at mag-suggest ng laban sa akin. Pero there's no way na masabi ko yan. Nakikiusap ako sa'yo. Sige, alright. At, sigurado ka oo naman siyempre. Pero dapat mong sundin ang lahat ng sasabihin ko. At hindi ka maka-back out midway. Oo naman. There's no way I see decline kung magmamakaawa siya sa akin ng ganyan. Tsaka, kailangan ko maghanda sa mga mangyayari mula ngayon. Baka hindi masama ang pagtaas ng mage. Agad na kami, simula ngayon. Kung saan tayo mag-practice? Hindi ka ba pupunta sa lugar ko? Anong malaking bahay? Ang aking ama ay isang noble mage kaya natural lang. Pagsasalita kung alin. Ito ang first time na nag-imbita ako ng lalaki sa bahay ko. Dito, nagkaiba ba niya kung ayaw ko siya sa bahay ko? Ito ay, hindi po ako may weird intentions kahit. Dapat na tayo magsimula, Yuka, bakit mo ako tinawag sa aking given name? Pwede, pumunta din ang ate mo sa Mizuha. Hindi alam ng mga tao kung sino ang aking addressing kung ginawa ko iyon. Kaya, kung ayaw mo, tawagin ko ba kayo sa ibang pangalan? Hindi. Maaari kang pumunta, kay Yuka. Sige, magsimula na tayo ngayon. Please, alagaan mo ako. Muna, magtatanong ako. Ano ba ang magic power? Madali yan. Ang enerhiya sa loob ng iyong katawan ang kailangan para magagawa ng magic. Ano ang tungkol sa incantation? Isang programa paraan para automatic na magic power sa Magicraft. Wala. Tapos, posible ba na sadyang tumaas ang magic power mo? Imposible. Ang limitas ng magical power na halaga ng isang tao ay natutukoy pre-birth. Titigil ang halaga kapag umabot ka sa isang edad. Nene, paano naman? Nasagot ko lahat, di ba? Lahat ng sagot, mali. Ano ang sinabi mo? Sino maghula na napakatanga ang mga mages ngayon? Kung ano lang ang nangyari sa nakaraang mga taon. Una, ang magic power ay hindi lang sa loob ng iyong katawan, kundi ito ay may nag-e-exist din sa kalikasan. Ang incantations ay mga tool para i-back up ang iyong Magicraft. At posibleng sadyang tumaas ang iyong magic power. Mga sinungaling lahat yun. Kung totoo ito, mababitig na mismo ang Magicraft Academy. Hindi mahalaga kung maniniwala ka o hindi ba. Simpleng tuturuan ko kayo tungkol sa tatlong sinasabi ko lang. Umupo doon. I-channel ko na ang magic power sa iyo ngayon. Inform me once naramdaman mo na. Maramdaman mo ang magic power. Hindi ka lalakas kung hindi mo kaya. Ipikit mo ang iyong mga mata. Hawakan nakita. Hindi pa rin sapat, Mabuti naman. Hindi pa niya maramdaman. Ang init ng likod ko. May nararamdaman ako. Ngayon lang ay magic power perception. Kaya ito ang ibig sabihin mo. Sa pamamagitan ng pakiramdam ang magic power. Oo, dapat mo tandaan kung paano ito. Kung maramdam mo ito, maaari mo ito ma-detect. Makikita mo ang magic power sa kalikasan. Dapat gawin mo yon ang iyong layunin sa ngayon. Ako ang ikalawang anak ng Mizuho family.
Maaasahan ko ng walang oras. Maramdaman mo lang ito pagkatapos ko ibuhos ang maraming magic power. Parang walang talent si Yuka para maging mage. Makalipas ang 1 linggo. Hindi ko na kaya, 1 linggo na, at siya ay nagpa-practice ng mabuti. Pero ang bagal ng babae na ito sa pag-unawa. Kahit na, halos panahon na, ibububuhos ko ulit sa iyo ang magic power. Sige, buksan mo ang iyong mga mata. Ako, nakikita ko. So magic power ito. Ilang. Nakikita ko talaga ang magic power. Teka, baka nakikita ko na ang Kusanagi-kun's magic power ngayon. Tuldok. Hindi ko ito makita. Ano lang ang kahulugan nito? Ginawa mo ang iyong best. Ito ay natural lang sa akin. Ngayon na mamamahala mo na ang magic power perception, panahon na para i-adjust ang halaga ng magic power na meron ka. Magic power halaga, 100. Ginamit na magic power, 50. Posibleng bilang ng paggamit 2 beses. Magic power halaga, 100. Ginamit na magic power, 20. Posibleng bilang ng paggamit 5 beses. Gamitin ang Magicraft na may angkop na halaga ng magic. Iwasan ang lahat ng futilities at higit na mag-focus sa efficiency. Walang laman. 100. At 0. 105. Gamitin ang iyong magic power hanggang sa limitahan nito. 100. Pagkatapos nakadedetch ang iyong magic power. Pagkatapos maubos ang iyong magic power, tataas ang halaga pagkatapos mag-recover. Dapat mong makipag-maximize ang paggamit nito sa kapag maramdaman mo na ang magic power. Ibaba ito sa mga batayang aral ng Magicraft Academy. Okay lang kahit hindi ka naniniwala. Naniniwala ako. Hindi na ako magdududa sa'yo. Buti na, lumapit na kami sa susunod na yugto ng ating pagsasanay. Opunan 46. Umilik ka ng konti. Yuka, isang practice battle ito. Okay lang sa akin. Gusto ko din makita ang totoong kapangyarihan mo. Unang antas ng Aqua Sorcery. Sa pag-atake, naharang niya ang Magicraft. Unang antas. Walang attributes magic barrier. Kung hindi mo man ito masira, paano mo mapalagay ang pagbubuti ng Ruka? Sigaw nito sa pag-atake ng Ice Bullet magic niya, kailangan mong gumalaw sa paggamit mo ng Magicraft. Ibig sabihin ng pagtitigil sa iyong paggalaw kapag kaharap mo ang isang mage. Ikaw talaga ayaw mo matalo. Hindi ko kaya, sobrang magic power mo ang ginagamit mo sa hindi episyenteng paraan. Kung maaayos mo ang iyong magic power, hindi mo na kailangan ng anumang incantation. Pwede mong Magicraft basta may magic power. Panuorin ito. Ito ang Magicraft mo. Mga apoy ng apoy. Ito ay akin. Nakakalat ang magic power sa Magicraft ko. Tama iyan. Posibleng magawa ng Magicraft. Kahit walang incantation basta ma-adjust mo ang magic power mo. Sa ibang salita, hindi na kailangan mag-chant. Sa huli, dapat muna mong matuto kung paano Q5 pipikili ang iyong incantation. Once na maayuhan mo na ang magic power mo, hindi mo na kailangan ng anumang incantation. Magiging advantageous sa labanan kung maiikli mo ang chant mo. At pagkatapos, hindi mo na sasakaya ang magic power sa incantation mo. Sa ibang salita, iyan niya lakas ng Magicraft mo. Tama iyan. Magsimula tayo muli, kaya, soon na, walang kahulugan ito. Pagsasanay tulad ng iyong buhay ay nakadepende dito. Kaya hinimatay siya sa matakot. Hoy, buhay ka pa ba? Gagawin namin ito araw-araw mula ngayon. Puno, parang hindi ka nakikinig. Sa Harajuku ng gabi, may mga monster din dito sa Harajuku. Parang hindi bumaba ang bilang nila sa kabila ng patuloy na pagpapili. Ano lang ang nangyayari sa lupa? Nang may narinig siyang sigaw. Sa kabilang bahagi may isang babae na hinaharangan ng halimaw. Kaya pinuntahan ng batang bida ang direction saan nagmula ang sigaw. At biglang may tumama na malakas na liwanag sa halimaw na kinanganga ng batang babae. Hoy! Ayos ka lang ba? Tanong ng bida sa bata. Nakinagulat ng bata ang nakita sa harapan niya. Then alayan kumopolo siya ng camera niya at nag-click-click nito para sa picture ng bida.
Biglang kumukuha ng picture ng walang sesamat. Ano ba ang mali sa mga tao ngayon? Magsuot ako ng mask sa susunod. Kinaumagahan sa pagtraining nila sa ating bida. Nadapas sa pagod ang batang babae. Nahingal na hingal dahil sobrang pagod sa pagtraining niya sa kanya. May ilang araw na lamang bago ang araw. Umuunlad siya talagang gumaganda, pero kulang pa siya sa lahat ng larangan kumpara kay Ruka. There's no way na manalo si Yuka kung magpatuloy ang mga bagay na ganito. Okay lang ang sumuko, alam mo. Lagi akong na-compared kay Nei-sama. Hindi ko siya mabuti sa kahit ano. Pinilit akong sumuko sa maraming bagay. Pero, Magicraft ang isang bagay na tinanggi ko na isuko. Kailanman. Hindi ka ganito manalo. Then maging stricter. Hindi ako magpipigil. Mas parang yan ang gusto. Kaya tinuruan niya ito paano magpostura ng kamay sa pag-enchant ng magic niya. At pinaatake niya ito habang nakapustura ang batang bida sa pagsalag ng atake. Pagdating ng takip silim ng hapon buhat-buhat niya ang babae sa paghihina niya sa pag-practice ng magic at bumaba ang kanya mana. Pagod na pagod parent sa pag-training niya, ang babae. Paskasambit ng batang bida kaya tapos na ang pag-training nila. Sa wakas, sigaw nito sa tuwang-tuwa. Nagsumikap ka. Yuka, ang araw ng magic duel. Handa ka na ba? Oo, yan. Ay, ikaw ba Mizuho Yuakas? Magbigay ng comment tungkol sa magic duel. Nagkaroon ka ba ng conflict ng kuya mo? Ano ito? Mag-away ang mga magtatat sa Mizuho family. Normal na mag-ingay ang press. Mula lang sa labanan ng mga estudyante. Sa battlefield sa arena. Tuldok, hindi mo ba medyo sobra? Opunan 40% ng mga kasalo. Bihirang mangyari ang magic duel. Mas parang pangyayari, sa tingin niya kinakabahan siya sa dami ng mga tao. Ang dalawang participants, please come forward sa stage. Yuka, gawin mo ang iyong best. Kaya nahimasmasan siya sa narinig niya. Of course, sigaw nito, ang mahiwagang tao. Ang kanyang mga salita ay tumunog sa aking puso. Kaya hindi ka tumakas. Siyempre hindi. How uncouth. Sa tingin mo ba talaga maaaring manalo? Laban sa katulad ko, naman. Tiyak na mananalo ako. Parang umunlad ka sa pagsasanay sa loob ng nakaraang 2 linggo. Tuldok. Hindi malakas si Sama. To think na ang pagkakaiba ng ating magic powers ay sobrang laki. Pero hindi ako talo. Magsisimula na kami. Ang magic duel. Mabuti naman. Magsimula na. Kung ikaw lang ang chant ko. Nag-chant din siya ng magic. Ang patuloy na paggalaw ay batayan ng laban. Dapat rin alam ni Ruka ang mga basics ng isang battle between two mages. Sa comparison, nakanervo na si Yuka na nakalimutan niya sa labanan. Nawalan siya ng bentahan ng speed enchanting. Sabay na nga nagpakawala ng kanilang mga pag-atake. Unang level Aqua Sorcery sabay nilang sigaw 2. Dito na nga nagsalpukan ang mga pag-atake nila sa bawat isa. Natamaan na nga siya dito ng tubig. Nakaraan ko kontra Akilon ko. Lumakas na ako. Sa 2 linggo lang. Naging mas malakas ka kaysa noon. Pinuri ako ni Nei-sama. Ano ang masaya mo? Ito ay isang comparison lamang. Hindi kita pinupuri, tataas ko na ang level ng magic ko. At sinalag niya ang pag-atake na yon. Ikalawang antas ng Water Blitz. Napakyak ito nang tinamaan siya mula sa atake na yon. Dalang yun napatalsik pa nga ito sa arena, sa lakas ng pag-atake ng kalaban. In terms of enchanting bilis, mas mataas ang chance ni Yuka na manalo. Pero, mas malakas lang ang ibang partido kaysa sa kanya. What a cruel guy. Hindi mo siya tulungan. Pinaprotektahan mo siya noon, di ba? Hindi na kailangan ito. Ano ang sinabi mo? At tumayo na ang babae dito. Paano na? Inatake ko kayo gamit ang level 2 magic. Paano ka pa naman tatayo? Ako. Hindi magpatalo. Magicraft. Ang tanging meron ako. Kahit talo ako sa lahat ng iba. Ito ang isang bagay na hindi ko matagal. Gumanti nga siya dito sa pag-atake.
Sinalag niya lang din ang malakas na pag-atake na iyon. At sabay na nga sila nagpaulan nga mga magic nila sa gitna ng arena. Ako ay tiyak na panalo. Hindi ako susuko hanggang sa nawalan na nga ito ng malay sa gitna ng arena. Constant Yuka, punan. Nausab na ang kanyang magic power. Ang victory goes to contestant Ruka. Hindi ko kaya magagawa ng anumang bagay. Wala. Ito ay isang laban ng magic paggamit batay sa magical power adjustment pero simple siya na wala sa mga terms ng halaga ng magic power. Ngayon naiintindihan mo, di ba? Walang talent ang bata na yan. Kusanagi Kid, dapat naisip mo rin. Totoo na walang talent siya. Clumsy siya, at barely siya umusing. Hindi efficient. At lalo pa ng mahina sa tunay na deal. Pero mahirap siya. Masipag siyang nagsasanay. Bawat araw parang tanga. At ito ang resulta. Totoo na natalo siya. Pero, gusto ko ang mga taong mahirap. Tulad ni Yuka, naiyak na lang sa mga narinig niya. Si Yuka ang aking alagad. I find it displeasing kapag nagsasalita ka ng masama sa kanya. Nalalong kinaiyak nito, ikaw, pagiging masyado para sa taong may magic power na halagang 100. At yung lalaki na may magic power na 100. Matatalo ka. Ang galing mo magmulat ng katotohanan. Napakabuti. Hindi ako magiging kalaban mo. Sa wakas, turn ko na. Bilisan mo at tapusin mo ta. Hindi mo na kailangan sabihin ng 2 beses. Pansinin ang aking labanan. Sige. Ha, hindi sakit ang katawan ko. Naghilom na rin ang mga sugat ko. Kahit sinabi ko na kaya ko siya matalo sa magic power lang na 100. Walang pwede ako manalo kung hindi ako talo. Panatilihin ko ang aking magic power sa 100. Paggamit, wala lang, katangian. At pupunta ako ng walang incantation. Hindi ako nag-set ng magic barrier kaya kung direkta ako matatakan. Baka mamatay ako. Nakakakilig na situation. Sorry, pero hindi ako magpipigil para sa'yo. Sige, ako ang magpigil para sa'yo. Ryuji, huwag kang lumabas. Dapat maging mabuti ka sa kanya. 8,000 magic power. Karaniwan hindi ito magiging big deal pero sa ngayon 100 lang ang magic power ko. Baka mamatay ako kung ibaba ko ang guard ko. The second match simula na. Huwag kang maghawa ng galit, okay? Anak, sa isang pag-atake na ito, mapagsubok ko na. Tinalo niya talaga yung mga delinquents o hindi. Kaya mo ba ang aking buong kapangyarihan? Kasanakit. Manato, nang may biglang tumama sa mukha niya kaya napasigaw ito ng masakit. Ang bagal sambit ng batang bida. Marka, it. Natapos. It. Ayos na. Natalo na ng contestant Kusanagi. Nawalan siya ng malay Neswil. Isang hit lang. Hindi ko siya narinig na nagawa ng anumang incantation. Lang. Anong trick ang ginamit niya? Mabilis ko ito tinapos tulad ng ginawa mo. O ilang. Talo niya talaga siya. Parang ang ganda mo. Mas maganda kaysa sayo. Nagbulat pa ng katangahan. 10,000 lang ang magic power ni Ruka, ha? Mas malakas pa rin siya kay Ryuji. Ngayon na, isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari sa ikalawang laban. Maraming pansin ang paraan ng paglaban ng contestant na si Kusanagi. This match would decide kung sino ang manalo sa duel. Well then, ang third match. Umataki agad ang bida. Gaya ng inaasahan dumipin si Peren ang babae sa pag-atake na yon. 100 lang ang magic power ko. Siyempre ibig sabihin mababang Magicraft power ako. Kaya nga, walang epekto unless I aim for her head. Parang na-realize niya na mas mabuti na wag na gumagalaw at ipagtanggol ang sarili. Ayan na nagkas ng malakas na pag-atake ang babae sa batang bida natin. Tapos na punta sa wala ang pag-atake ng babae. Kaya laking gulat niya, paanong nangyari ta? Habang ang bida natin nakatayo lang nakatingin sa babae na gulat na gulat. Hindi naman siya nasaktan. At parang walang magic siya. Ano lang ginawa niya sa lupa? Hindi ba siya, ngayon lang mataten? Hindi naman siya nabasa. Gulat sa pagtataka ang mga mag-aaral. Ano ang nangyayari? Kusanagi Will. Ikaw. Ano lang teknik ang ginamit mo?
Sigurado ako na may ginawa siya. Kaya sinubukan niya ulit atakihin ng batang bida sa malakas niyang kapangyarihan, ngunit wala pa rin para sa ating bida, na parang sumasayaw lang sa pag-iwas sa bawat atake ng babae. Kaya iniiwasan mo lang ng hindi gamitin anumang magic. Maaari mo contract ang Magicraft ng ibang Magicraft. Kahit may pagkakaiba ka sa kapangyarihan, medyo kinilipi mo pa rin. Karaniwang kaalaman na masasaktan ka kung hindi mo gagawin yun. Ang ikalawang level technique, ibig sabihin ang bilis at masa. Walang paraan para tumakas ng walang masakit. Itong lalaking ito. Walang takot ba siya? Ang dapat iniisip niya, pwede lang iwasan basta maramdaman mo at madetect ang magic power. Well, kailangan mo rin ng tagapagtanong. Ngayon na, nagcast ulit siya ng magic para sa pag-atake sa ating bida. Gulat na gulat ang mga mag-aaral sa third level magic na binato niya sa pag-atake. Masama kung direkta siya metoticon, di ba? At nagkaroon nga ito ng malakas na pagwasak ng enerhiyang tubig sa paligid, habang ang babae ay hingal na hingal sa pagod. Hayaan mo, ikaw, hindi dapat ito matagal, masakit. Sigaw nito nang may tumama sa noo niya tapos linapitan siya ng ating bida. Hindi, no way. How come? Ayos ka lang. Paano mo? Na-dodge it. Gumamit ako ng magic brain na kaya ng Magicraft. At parang lumalakad sa sentro ng magic na iyon, paliwanag niya. Sa arena nagkaroon ng kaunting pinsala, na pinagtaka ng babae sa gulat sa narinig ng paliwanag ng bida sa kanya. Ikaw, di naraan lang. Ahaha, pero tinawanan lang ito ng babae. Wala ako, talo ako, nasambit nito sa sarili. Mabuti. Sino mag-iisip? Matalo ng contestant Kusanagi. Ay, ayos ka lang ba? Oo, maayos na kami. Panalo ako. Yuka, yep, gaya ng pangako. Hindi na ako masabi ng bagay. Malaya ka na gawin ang gusto mo. Neisama, well. May bawaw ang sugat ni Yuka. Dapat nagpipigilan ka. Hindi tulad sa ating paglaban. Hindi yan. Mas lumakas si Yuka sa loob ng 2 linggo. Dapat na-realize mo rin, di ba? Dapat tumigil ka na sa pagiging overprotective. Ako'y maglalakas, para hindi mag-alala si Neisama. Kaya nga, tuldok. Oo, tama ka. Tapos masaya siyang nakatingin sa 2 magkapatid na babae na may ngiti. Nang may napansin siya, at nagkaroon kulay pula ang kalangitan. Ito abnormal magic power ay The Calamity.